Magandang araw mga kamanwa recap. Bago po natin ipagpatuloy ang kwento ni Yoon Chion, ay huwag po sana natin kalimutan mag-subscribe at mag-like upang patuloy pa po natin masubaybayan ang kwento ng Nanomachin. At sa pagpapatuloy ng kwento ay ating makikita ang Right Guardian na seryosong nakaupo at para bang ito ay galing sa labanan dahil sa maraming enerhiya ang nawala dito. At kasabay ng pagbukas ng kanyang mga mata ay napahugot ito ng malalim na hininga sapagkat hindi biro ang pagod na kanilang ginawa ng batang Panginoon. Nagtanong sa kanyang disipulo kung nagawa ba raw nitong ma-memorize ang breathing method technique habang ang ating bida naman ay pagod na pagod at habol hininga nung mga sandaling yon. At ilan sandali pa ay ipinahayag nito sa kanyang master na malinaw niya itong naalala habang pinupunas ang pawis sa kanyang baba. Masayang-masaya ang Right Guardian nung mga sandaling iyon at muling ipinabatid sa kanyang disipulo na sa unang subok lang talaga ito mahirap subalit ang ganitong proseso ng pagtuturo ay mas mainam sa mga taong walang inner energy. At dagdag pa nito na may 7 araw na lang ang ating bida kung kaya kailangan itong makaipon ng sapat na enerhiya sa mga oras na yon. At pagpapatuloy pa nito kung naintindihan ba raw ng ating bida ang kanilang ginawa. Habang si Yeon naman ay napansin ang pagod ng kanyang master, dahil sa labis nitong paggamit ng sobrang enerhiya, kung kaya't dapat nitong ipakita na kaya nitong makayanan ang lahat sa mga oras na yon. Nagpahayag ang batang Panginoon sa kanyang master na mapapagtagumpayan nito ang lahat bilang sukli sa pagmamalasakit nito sa kanya. Habang ang Right Guardian naman ay napapabilib sa kapuri-puring sinabi nito. At ilan sandali pa ay tinapik na ito ng Right Guardian upang ipabatid dito na dun na muna matatapos ang kanilang pagsasanay sa araw na yon. At bago pa man ito tuluyang lumisan ay pinaalalahanan siya ng kanyang master na huwag nitong kalimutan ang flow ng breathing method technique na itinuro niya dito at dagdag pa nito na siguraduhin itong alam niya ito kung papaano gawin. At tuluyan na ngang nagpaalam ang Right Guardian sa kanyang disipulo at nagpasalamat naman si Yeon dito. At ilang sandali pa ang lumipas nang makaalis ang Right Guardian ay makikita natin ang ating batang Panginoon na seryosong nag-isip ng umagang iyon at sinisuguro sa sarili na makakaya niyang makaipon ng sapat na dami ng enerhiya upang harapin ang mga taong nagtatangka sa kanyang buhay. At lumipat ang eksena sa Demonic Academy Practice Field kung saan makikita natin ang lahat ng mga mag-aaral at ang Flame Lord. At gaya ng inaasahan ng Flame Lord, lahat ng mga batang Panginoon ay naging leader ng mga grupo at bukod pa dito ay napansin din nito na karamihan sa mga batang mag-aaral ay may mga bugbog sa kanilang mga mukha at mahahalata ang pakikipaglaban ng mga ito upang ipakita sa lahat na sila ang malakas na maaring tumayo sa tuktok. Sa muling pagmamasid ng Flame Lord ay napukaw ng pansin nito ang Group 12 sapagkat kanyang napansin ang tumatayong leader dito ay ang Cadet 18 sa halip na ang ika-4 na batang Panginoon ng Poison Sect. Habang makikita naman natin ang ika-4 na batang Panginoon ay hawak pa ang kanyang mukha na namamaga. Napasambit na lang ang Flame Lord na nagkaroon ng matinding labanan ang dalawang kandidato para sa agawan ng posisyon sa pagiging leader. At bukod pa dito ay humahanga din ito kung saan humugot ng lakas ng loob para kalabanin ang ika-4 na batang Panginoon. Habang patuloy na napapaisip ay bigla naman nagsalita ang senior martial artist Ho Jin Chang sa kanyang likuran upang ipabatid dito na dapat na nilang simulan ang pagsasanay ng mga mag-aaral. At ilang sandali pa ay inanunsyo nito sa loob ng 7 araw at simula din ng araw na yon tuwing umaga ay kailangan nilang magsanay ng basic tactic and strategies sa klase at pagkatapos ng tanghalian ay sa practice field naman. At habang patungo sa kani-kanilang klase ay hindi mapigilan ang inis ng ika-4 na batang Panginoon sapagkat sa kanilang magkakapatid ay ito lang ang hindi nahirang bilang isang leader ng grupo. At sa kanyang tabi naman ay kinukutya ito ng ika-3 batang Panginoon habang ito ay makikitaan ng pang-aasar na tawa na lalong ikinainis nito sapagkat ipinamumukha nito kung bakit napunta sa ganong sitwasyon ang isang high rank tungo sa low ranking. At bukod pa dito, na malakas lang daw ito kapag gumagamit ng lason sa labanan at kapag wala naman ay para talaga itong basura. At habang pinagtatawanan siya nito ay lalong nag-init ang ulo nito, sabay sinulyapan ang mag-aaral na nagbigay sa kanya ng malaking kahihiyan bilang isang anak ng kanilang patriarka. At sinisuguro nito na pagsisisihan nito ang kalapastangan ng nagawa nito sa kanya. Sumapit ang gabi at sa ilalim ng liwanag ng bilog na buwan, sa loob ng Demonic Academy dorm ay ating makikita ang ika-3 batang Panginoon na tinawag ng kanilang instructor. Masayang pinupuri nito ang batang Panginoon dahil sa ipinakita nitong kahanga-hanggang performance nung araw na yon kung kaya't nagbigay ng papasalamat dito ang ika-3 batang Panginoon.
Dagdag pa ng instruktor na 2 linggo pang mananatili ang kanyang kapatid sa pagamutan na agad naman ikinadismaya nito. Muling nilinaw ng ikatlong batang Panginoon ang sinabi ng kanyang instruktor at sa kanyang narinig ay hinding-hindi na ito nagkakamali. At bukod pa dito sinabi rin ng instruktor na kahit pa ma-memorize ng ating bida ang method kung wala naman itong sapat na kakayanan na sanay nito. Kung kaya't hindi na sila dapat na umaasa pa sa katulad ng ating bida na hindi man lang marunong gumamit ng inner strength at sanay nito. Matapos ipabatid sa batang Panginoon ang napagkasunduang usapan nung araw na yun ay agad na inutusan na nito na bumalik na ang mga ito sa kanilang tinutuluyang silid. At pahabol pa ng instruktor ay malaya ang mga itong gawin ang anumang gugustuhin ng mga ito o di kaya naman ay magsanay na lang ang mga ito. At sa kabilang banda naman ay ating makikita ang inis sa mukha ng ikatlong batang Panginoon. At nang dahil sa inis ay walang ano-anong sinipa nito ang pintuan ng kanilang silid habang ang ibang mag-aaral naman ay napansin ito at takot na takot dahil sa pagkabigla. Kung kaya't nagbigay ng sinyales ang isa sa nasa loob ng silid na iyon na magsitahimik ang mga ito. At makikita natin na nagtatangis ang mga ngipin nito nang dahil sa pagkainis at maya-maya pa ay pasigaw na napamura ito at hindi matanggap na sa loob ng 2 linggo ay nasa loob pa rin ng pagamutan ang ikapitong batang Panginoon. At ng mga sandaling iyon ay pilit na pinapakalma ng kanyang kasama ang ikatlong batang Panginoon na mas lalong ikinagalit nito. Inihayag ng batang master na ang kanyang basurang kapatid ay nagpapanggap lang na may natamong pinsala hanggang sa mga oras na iyon. At dagdag pa nito na iisang dugo ang dumadaloy sa kanila, kaya alam niyang isang malaking kalokohan kung mangyayari ngayon. At dahil hindi nito mapakalma ang batang master, ay may kung anong pumasok sa isip nito, at agad na ibinulong dito ang kanilang magiging susunod na plano kung kaya't makikita natin ang kasiyahan sa mukha ng hangal na batang master. At sa patuloy na paglipas ng mga araw, 4 na araw na ang nakalilipas ay makikita natin ang doktor na naghihikab na papasabi na lang sa kanyang sarili na ilang araw na rin buhat ng una siyang magkapasyente, at naiinip na rin itong maghintay pa ng mga bagong magiging pasyente. At habang patuloy sa pag-isip ang doktor ay pakiramdam nito ay ikakamatay na niya ang pagkainip sa tuwing lumilipas ang mga araw. At habang nakapikit ito nung mga oras na yun ay nagulat naman ito dahil sa malakas na pagtawag ng taong dumating sa harapan ng silid na yun kung kaya't mabilis niyang pinuntahan ito at pagkabukas ng pinto ay agad na tinanong ng may pag-aalala ang taong tumawag sa kanya kung anong nangyari. Nang mga oras na yun ay nakita niya si Instructor Impyong na may buhat-buhat sa likod na isang mag-aaral at may isang spadang nakatarak sa likod nito. Ipinahayag ng instruktor na aksidenteng nasugatan ito sa isang pagsasanay kung kaya't dinala niya ito sa pagamutan dahil kung sakaling bubunutin niya ang spadang nasa likod ng mag-aaral ay baka lalo pang lumubha ang kalagayan nito. At nang mga oras na yun ay makikita na naman natin ang saya sa mukha ng doktor na parabang may mapapag-eksperimentuhan na naman ito at mabilis na itinuturo ang daan sa instruktor kung saang higaan ihihiga ang pasyente. At kasalukuyan na nga nitong tinatahi ang natamong sugat ng mag-aaral na papasabi sa kanyang isipan, mabuti na lang at hindi binunot agad ang pagkakabaon ng spada. At ilan sandali pa ay hindi na nakatiis si Instructor Impyong na tanungin ang kalagayan ng batang mag-aaral na agad naman sinagot ng doktor na napakaswerte ng kanyang pasyente dahil walang tinamaan na vital organs sa natamo nitong pinsala. Napansin ng doktor ang pag-aalala ng instruktor sa mga mag-aaral nito kung kaya't pinaalalahanan niya ito na huwag ng mangamba pa sapagkat nasa maayos na kalagayan naman ang dalawang mag-aaral nito. Subalit pabuntong hiningang ipinabatid ng instruktor na hanggang sa pangalawang pagsubok ay nasa pangangalaga niya ito at dalawa pa dito ay kasalukuyang nasa pagamutan pa. Muling ipinabatid ng doktor na maayos naman niyang natahi ang sugat ng kanyang mag-aaral kung kaya't hindi na kailangan pang manatili nito sa pagamutang iyon hindi kagaya ng ikapitong batang Panginoon at dagdag pa nito na 3 araw lang ay sapat na kung kaya't nakatikim ng kaginhawaan ang instruktor sa kanyang narinig. Ilang sandali pa ang lumipas ay nagpa siya ng magpaalam ang instruktor at bago pa ito tuluyang makaalis ay sinabihan nito ang doktor na alagaan nitong mabuti ang Cadet 23 at pagpapatuloy pa nito na babalikan niya muli ito pagkatapos ng mga pagsasanay ng ibang mag-aral sa hapon ding iyon. At habang naglalakad ito papalayo sa silid pagamutan ay napamura na lang ito, hindi makapaniwalang nangyari iyon habang nagsasanay ang mga mag-aaral sa totoong spada. At dagdag pa nito na hindi niya rin maiiwasang magsulat ng explanation letter para dito. Pagsapit ng gabi ay ating makikitang mahimbing na natutulog ang batang Panginoon. At sa tabi naman nito ay mapapansin natin ang pagbangon ng mag-aaral at ilan sandali pa ay nag-isip.
Nakita nito ang ilang mga weapon sa kanyang harapan at agad na kinuha ang maliit na punyal at pagkatapos nun ay sinilip ang ating bida at mahahalata na may pinaplano itong masama. Hawak ang binti ng ating bida ay makikita nating nag-aalinlangan gawin ito ng mag-aaral na papasabi na lang na kinakailangan niya itong gawin upang makasurvive at dagdag pa nito na huwag sana siyang sisihin ng ating bida habang inilalapit nito ang punyal sa paa ng ating bida. At nang akmang gagawin na ang masamang balak sa pagbutol sa paa ng ating bida, ay bigla na lang may mga kuryente dumaloy sa buong katawan nito kung kaya't napasigaw ito sa sakit. At ilang saglit pa ay unti-unti na rin itong nawalan ng malay habang ang punyal naman na hawak nito ay nahulog sa sahig. Nung mga sadali ding iyon ay nagising ang ating bida kung kaya't bumangon ito upang tingnan ang kanyang paligid. At hindi nga siya nagkakamali gaya ng kanyang inaasahan, ay mayroon na naman isang hangal na nagtangka sa kanyang buhay habang pinagmamasdan niya itong nakahandusay sa sahig at wala ng malay. At ilang sandali pa ang lumipas ay atin nang makikita na nagising na ang mag-aaral na nagtangka sa ating bida at mapapansin na rin natin na wala na itong buhok. Nagtatakang tinatanong ang sarili kung nawalan ba raw siya ng malay sa hindi malamang dahilan. At bukod pa dito ay kanya ring napansin sa sarili na siya ay nakagapos at nagtataka kung sino ang gumawa sa kanya nito. At maya-maya pa ay kanyang napansin na may humawi ng kurtina sa kanyang gilid at nang tingnan ito ay nakita niya ang ikapitong batang Panginoon na nakangiti at tinawag pa siya nitong kalbo. Hindi makapaniwala sa kanyang nakita na nabaliktad ang sitwasyon, napapatanong na lang kung bakit humantong sa ganito ang lahat habang tinitingnan ang batang Panginoon. At may pang-aasar pa sa mukha ng ating bida nang sabihin nito ang bawat himaymay ng mga detalye kung paano ito umabot sa ganun, ipinabatid sa kaharap ng batang Panginoon na nung nawalan ito ng malay ay sa kanya ito iginapos tapos inihiga sa kama. Habang ang kalbo naman ay nagingit-ngit sa galit at patuloy pa rin may mga katanungan sa sarili. At dagdag pa ni Kalbo ay dapat raw ang batang Panginoon ay nasa malubha pang karamdaman sa mga oras na yon dahil sa matinding pinsalang natamo nito sa unang pagsubok. Subalit base sa kanyang obserbasyon sa batang Panginoon ay maayos na maayos ito. At dagdag pa nito kung sino ang tinatawag nitong kalbo at maya-maya pa ay inilapit na ng ating bida ang isang salamin upang ipakita dito kung sino ang kalbo nitong binabanggit. Sa kanyang nakita ay umiiyak itong hindi matanggap ang nangyari sa kanyang mahabang buhok, iwinagayway nito ang kanyang ulo upang damhin ang mahabang buhok at sa pagkakataong iyon ay hindi niya talaga ito madama na lalong ikinadismaya nito. At nang mga sandali ding iyon ay nagtakip na ng tenga ang ating bida sapagkat hindi na nito makayanan ang ingay na dulot nito kung kaya't binigyan niya ito ng isang bigwas sa mukha na agad naman ikinahimatay nito. Sa ginawa ng ating bida ay napasabi na lang ito na nahimatay na naman, makalipas ang ilang oras ay muli na naman nating makikita na nagising ang kalbo at tinanog naman ito ng batang Panginoon kung makakakalma na ba raw ito sa mga oras na yon. Subalit tiningnan niya ng galit na galit ang ating bida, habang ang ating bida naman ay gayon din sa kanya, habang nagpapalabas ng matinding aura na ikinatakot naman nito. Hindi makapaniwala sapagkat nung una niya itong makita sa entrance ceremony, ay madali lang itong patumbahin sa kanyang pagkakaakala. At nang mga sandaling iyon ay matinding takot ang kanyang nadarama, dahil sa matinding killing intent na ipinapalabas ng batang Panginoon, napapatanong na lang sa kanyang sarili kung sino ba talaga ang nasa kanyang harapan. Hawak ang patalim na may lason ay takot na takot ang kalbo, habang ang ating bida naman ay masayang pinagmamasdan ang takot nito sa patalim na kanyang hawak. At ilan sandali pa ay itinutok na ni Yeon-cheon sa liig nito ang patalim upang ito'y paaminin kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito. Sa pakiramdam ng ating bida ay magsasalita na ito kung kaya't inalis muna nito panandalian ang nakabusal sa bunganga. At maya-maya pa ay makikita natin sa mukha nito ang pagmamatigas at sinabi na lang sa ating bida na hindi nito alam ang ibig sabihin nito. At dagdag pa nito na kung papatayin niya ito ay siya lang din naman ang tanging paghihinalaan sapagkat silang dalawa lang naman ang nasa pagamutang iyon sa mga oras na iyon. At gaya ng inaasahan ng ating bida ay wala talagang planong umamin ang kaharap dahil sinabi pa sa kanya nito na kahit anong klaseng pagpapahirap pa ang gawin nito sa kanya ay hinding-hindi ito magsasalita. At nakangiti pang pinagmamasdan nito ang ating bida na pasabi na lang sa sarili hindi siya kaya ng ating bida kahit ano pang gawin nito. Ngunit sa kabila ng lahat ay hindi sumuko ang ating bida at base sa itsura ng mukha nito ay mayroon itong naiisip na magandang plano upang papagsalitain ang kanyang kaharap. Tumayo ito upang kuhanin ang mga karayom, nagtatakang napatanong naman ang kalbo kung anong balak ng batang Panginoon sa mga karayom na kinuha nito.
At nang tignan nito ang batang Panginoon ay takot ang nadarama sapagkat makikita pa lang nito sa ngiti ng ating bida ay mukhang may binabalak ito sa mga karayom na iyon upang siya'y mapaamin. Hinawakan ng ating bida ang mga kamay nitong nakagapos, natatakot sapagkat sa kanyang wari ay alam na nito ang binabalak gawin ng batang Panginoon sapagkat ramdam nito ang lakas nito. Napapatanong kung bakit ibinuka ng batang Panginoon ang kanyang daliri. Habang ang batang Panginoon naman ay binalaan ito na hindi naman ito masyadong masakit at masaya pa nitong itinusok ang isang karayom sa daliri nito. At dahil sa sakit na ginawa sa kanya ng batang Panginoon ay makikita natin sa mukha ang matinding sakit habang ito'y manginyak-niyak nung mga oras na yon. Hindi akalain na mas demonyo pa ang batang Panginoon kaysa sa nag-utos sa kanya na gawa ng masama ito. Paulit-ulit na ginawa sa kanya ng batang Panginoon ang ganung pagpapahirap ngunit nagmamatigas pa rin ito. Tinitiis ang matinding sakit at ilang sandali pa ay nakangiting tinanong ito ng ating bida kung magsasalita na ba ito o patuloy pa rin itong sasapitin ang kanyang paghihiganti. At nang marinig nito ang sinabi ng batang Panginoon ay nagsisisi ito sa kanyang nagawa hanggang sa unti-unti na ulit itong nawalan ng malay nung mga oras na yon. Ilang oras ang lumipas ay nagising muli ito, nagulat sa boses ng ating bida ipinapahiwatig dito na 2 beses na itong nawalan ng malay. Sa kanyang narinig ay nanlaki ang mga mata at nabuhay na naman ang takot sa kanyang isipan. Muling ipinabatid ng batang Panginoon na gagawin ulit nito ang ganung pagpapahirap sa kabilang kamay. At dahil sa takot ay naisipan na nitong magsalita, habang ang ating bida naman ay hindi makapaniwala sapagkat kanina lang ay may lakas ng loob pa itong nagmamatigas. Nang maalis ng ating bida ang nakabusal sa bibig nito ay sinabi nito na dapat ay kanina ka pang nagsalita para hindi na tayo umabot sa ganito. Habol hiningang napapaisip ang kalbo, napapasabi na lang sa kanyang isipan na mas malala pa sa inaakala niya ang ating bida. Ikamamatay niya o di kaya ay ikababaliw niya ang paraan ng pagpapahirap nito kung kaya't naisipan na niyang magsalita upang maiwasan pa ang matinding sakit na sasapitin sa baliw na batang Panginoon. At ilan sandali pa ay nagsalita na muli ang batang Panginoon, nagtanong na ang ikatlong batang Panginoon ba ang nasa likod ng lahat, sa kanyang narinig ay nagulat ito, nanlaki ang mga mata. Nagtatakang tinanong ang ating bida kung papaano nito nalaman. Nagtataka ka kung paano ko nalaman, tanong ng ating bida sa kaharap. Ipinahayag ng ating bida na madalas magpunta doon ang kanilang instructor at binibigyan siya ng mga aralin kung kaya't nasabi nito sa kanya na ang kanyang ikatlong kapatid ay gusto siyang bisitahin nung unang araw niya dito. At muling ipinabatid niyoon sa kanyang kaharap na nalaman na niya ang bawat mga detalye, kung saan grupo siya nabibilang at kung sino ang mga makakasama niya at nagpapasalamat siya dito dahil narinig nito mula sa bibig ng kalbo na tama nga lahat at tugma. Habang ang kalbo naman ay nagsisisi, nangangamba, natatakot para sa lahat dahil ang nasa kanyang harapan ngayon ay mas malala pa sa isang halimaw na itinatago ang tunay na lakas sa iba upang mabiktima nito ang mangbibiktima sa kanya. Sinabi rin ng ating bida na kailangan na nilang matulog sapagkat nakuha na nito ang lahat ng mga impormasyong dapat nitong malaman dito at sa kanyang narinig ay natuwa na naman ito, hindi akalain na mabait din pala ang batang Panginoon. Takot na takot nitong ipinabatid sa batang Panginoon na ang lahat ng nangyari nung gabing iyon ay hindi makakarating sa iba, iniuntog ang ulo sa sahig at nagmamakaawa para sa kanyang buhay na patawarin siya ng ating bida. Nang muling tignan niya ang batang Panginoon ay binigyan siya nito ng isang atake gamit ang 2 daliri nito. Jeomhyul na sabi niya sa teknik na ginamit ng ating bida. Ang teknik na ito ay tinatarget ang mga acupoints ng isang tao upang maparalisa o mawalang bisa ang pandama ng matatamaan nito. At nang tuluyan ng mawawalan ito ng malay ay hindi nito akalain na marunong pala talaga ang batang Panginoon na gumamit ng inner energy at dagdag pa nito na ang basurang ito ay pinapaikot ang lahat sa kanyang mga palad upang paglaruan habang ito ay unti-unti na naman nawawalan ng malay. At lumipat ang tagpo kung saan ipinapakita na may isang taong mabilis na tumatakbo sa bubong ng mga bahay sa kalagitnaan ng gabi at nagliliwanag na bilog na buwan. Nagmamadaling makabalik ang Right Guardian sa batang Panginoon sapagkat hindi nito inaasahan na agad na matututo ang kanyang disipulo sa paggamit ng inner strength ng ganong kabilis. Binabalik tanaw ang mga araw na lumipas habang ito'y kanyang sinasanay. Hindi makapaniwala sapagkat sa loob ng ilang araw ng pagsasanay nito ng paggamit ng neigong o inner energy ay marunong na itong mag-maintain ng energy. At base sa kanyang kaalaman ay aabuti ng 2 linggo o di kaya naman ay 1 buwan o higit pa bago matutunan ang paggamit nito. At dagdag pa nito na nahigitan pa ng batang Panginoon ang inaasahan niya dito
At dahil dito ay nagbago na ang tulong na ibibigay niya dito sapagkat nung una ay gusto niya lang itong maturuan ng paggamit ng inner strength, mga basic techniques at breathing method, habang makikita natin ang pagkasabik ng right guardian na ibahagi pa sa Batang Panginoon ang iba pa niyang mga kaalaman.